Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So we are reporting now mula sa ating Greenway Park. Ito po ang ating Greenway Park dito po sa Barangay San Antonio. Matatagpuan po sa dulo ng Kapinpin, no? General Kapinpin. At kung makikita nyo yung sa likuran ko, ano na yun? Meralco Avenue na yun. Palabas na yun papuntang Ayala 30th. So, ma-share ko rin lang po no, na nakalipas na rin ang first 100 days natin no, dito po sa ating bagong termino. So, maraming salamat sa ating mga kabarangay sa inyong patuloy na suporta no, para po sa Barangay San Antonio. And in the coming weeks, no, sa itong darating ng buwan ng Marso, ay asahan nyo po yung Barangay Assembly. No? Ito po yung mandato ng DILG sa bawat barangay na magsagawa ng aming mga ulat no, sa ating barangay. Imagine nyo na lang na itong ginagawa nating Kapitan's Report na weekly, no, iipunin yan para maging isang semi-annual report ng isang barangay. So, ano ba mga kaganapan no, sa ating barangay nitong nakaraang linggo? No? Very busy na naman ang Barangay San Antonio. So, unang-una po, no, we're very happy to share na very successful po ang ating mga ginanap na monthly programs no? Dito po sa Barangay San Antonio. Ito po yung mga programa natin na pagdating ng last Saturday of the month. No? At unang-una po dyan, syempre, ang ating monthly Basura to Ayuda program na kung saan nakakolekta muli tayo ng almost 500 kilos of recyclable waste. No? Medyo matumal po ito kumpara sa ating mga nakaraang buwan ng koleksyon. Pero gayon pa man, kami nagpapasalamat pa rin sa lahat ng ating mga kabarangay na tumutulong at nakikiisa dito po sa programang ito. No? Kami natutuwa din po, no? May mga nag-reach out din na mga businesses, no? Mga private offices, business establishments na nag-participate sa ating Basura to Ayuda itong buwan po ng Pebrero. At sa katunayan, humiling pa sila ng certification ng kanilang pagsali o pakikisa dito po sa ating programa. So again, kami natutuwa na kahit yung ating mga bokashi food waste no, ay patuloy din po na nagdo-donate ang mga private individuals. No? At dito na po, dinadrop off sa ating Greenway Park dahil dito na rin matatagpuan ngayon ang ating bagong urban garden dito po sa Antonio Village na bahagi ng Barangay San Antonio. So again, patuloy po kaming nag-i-encourage sa ating mga CSOs, mga private establishments, mga businesses po natin no, na to please join no, ito po ang ating Basura to Ayuda program. And of course, nagpapasalamat din po ako sa ating kagawad, no, Kagawad Justin Galang. Of course, sa ating Barangay Council, sa ating Clean and Green Committee, at syempre no, sa ating mga barangay employees and ating mga tumatangkilik, no, patuloy na tumatangkilik ng ating Basura to Ayuda program. And very happy rin kami to share mga kabarangay na naging very successful din po ang ating BSA Sininggaling program. Ito po yung ating free monthly art workshop na ginaganap po natin sa Emerald Avenue sa May Ortigas Center, again sa Barangay San Antonio. And bahagi po ito ng ating pagdiriwang din ng National Arts Month. And we're very happy no, na ang ating homegrown talent na si Miss Jocelyn Losaria ay nakapagbahagi muli ng napakagandang mga artwork no, pagdating sa arts and crafts. So again, we're very happy rin na napakarami rin pong umattend. Actually, parang itong sininggaling natin, nag-autopilot na siya and nag-grow na siya ng kanyang sariling mga followers. So, minsan nga, kinakapos na rin ang ating mga upuan, no, lamesa. Pero good problem po ito. No? Ang mahalaga, no, nakikita po natin na ang pakikisa ng ating mga kabarangay pagdating po dito sa ating programang ito, pagdating sa sining at kultura. So again, nagpapasalamat po ako no, sa ating Kagawad Venus Laput, our Kagawad on Tourism, Culture and Arts. Gayon din sa ating Barangay Council na full support para sa ating monthly Sininggaling program. Of course, sa ating mga barangay employees na tumutulong sa iba't ibang mga logistics
para maiayos po natin ang ating monthly free art workshop. And of course, no, most importantly, sa ating mga attendees, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. So magkita-kita po tayo next month muli, no, para sa ating monthly Sining Galing program. And very happy din kami i-share ang ating pinakabagong programa na nilunsad sa Barangay San Antonio, at yan po ay ang ating BSA Pray and Play Monthly Youth Camp. No? So ito ay first of its kind sa Barangay San Antonio, and I think first of its kind sa lungsod ng Pasig. No? Ang very ambitious actually ito na magkaroon ka ng monthly youth camp. No? Sa iba ginagawa lamang ito summer o kaya parang one time big time na youth camp. Pero sa ating barangay, no, nagpasya po tayo. No? Subukan naman natin gawin itong sustainable as much as possible. Maging monthly siya na programa para sa ating mga youth. So again, this is a collaboration of the Barangay San Antonio SK, no, ang ating BADAC o Barangay Anti-Drug Abuse Committee, of course ang BAUSI and BCPC, and ang Gender and Development. Of course, objective, no, ng BSA Pray and Play is, again, personality development sa ating mga youth. Andyan na rin ang mental wellness. At syempre, pinaka-importante sa lahat, ang values formation. No? Nais din natin na through the BSA Pray and Play program, magkaroon ng additional avenue ang ating mga youth pagdating sa personal interaction. No? Na alam natin medyo nababawasan na dahil karamihan ng ating mga kabataan ay talagang glued to their devices already. No? Social media na lang ang inaatupag. So, itong pagkakaroon ng personal interaction, no, through itong Pray and Play program natin, no, nakikita naman po natin ang kahalagahan po nito. And yung kauna-unahan po nating yung soft launch natin, o dry run nitong program na ito ay naging napakaganda. No? Nag-enjoy naman po ang ating mga attendees na youth. And kami nagpapasalamat din, no, sa BICF, ang Bagong Ilog Christian Fellowship, na isang main collaborator po natin para po maisakatuparan po natin ang programa pong ito. So tinatawagan din po natin ang ibang mga CSOs, no, mga religious groups, mga groups that are experts in human resource management. No? We are open to partnerships, to collaborations, para mas lalo pa nating mapatibay, mapaigting ito ang ating BSA Pray and Play program. So again, nagpapasalamat po ako, no, kay Kagawad Cynthia Milo, of course sa ating SK Chairman Justin Garde, sa Barangay Council, sa SK Council, at syempre, no, sa ating mga employees na tumutulong para muli sa logistics, no, at pagsasaayos nitong ating programa pong ito. So magkita-kita po tayo next month, no. Again, sabi nga natin, no, every last Saturday of the month ang ating target na maisagawa po natin ito pong programang ito para sa mga batang San Antonio. At syempre, no, napapag-usapan na rin natin ang batang San Antonio. No, nagpapasalamat po tayo. At ang ating barangay ay muling binisita ng mga preschoolers natin, mga preschool students mula sa BSA Child Development Center at gayon din sa UANP CDE Center. So pinasyalan po nila ang ating barangay, no, ang ating tanggapan, no, iba't ibang mga departments sa ating barangay. Of course, ang ating Disaster Risk Reduction Management Headquarters ay pinasyalan din po ng mga preschoolers natin, mga mag-aaral, upang ang sabi nga ng mga teachers, para ma-appreciate ng mga bata ang mga community helpers and community leaders. So, syempre, tayo naman, no, sa Barangay San Antonio, very accommodating naman tayo, lalong-lalo na sa mga mag-aaral. At syempre, no, naging masaya, no, very fun-filled ang kanilang pagpasyal sa ating tanggapan. So again, maraming salamat. Nawa ay may natutunan kayo, no, sa inyong pagpasyal sa ating barangay facilities. At syempre, no, we're just very happy to let you know na always welcome po kayo sa Barangay San Antonio. At syempre, ang ating barangay, no, ay patuloy din po sa ating mga hakbang upang mapatibay pa natin ang community relations dito po sa ating barangay. So unang-una po dyan, no, kamakailan tayo po ay lumagda sa isang Memorandum of Agreement kasama ang Rizal Medical Center, isa sa mga popular na mga public hospitals dito po sa area po natin sa lungsod ng Pasig.
At kasama po dito sa agreement na ito ay ang pagpapatibay ng ating partnership para sa mga community health programs, no, para sa ating barangay, at gayon din, no, pag-agapay po sa atin pagdating naman po sa disaster management. So again, nagpapasalamat po ako sa ating Rizal Medical Center, sa mga doktor, sa inyong pagpili o pagpayag na tayo ay maging partners. At syempre kay Doc Melvin Villaruz, kay Kagawad Melvin Villaruz, na siyang nag-witness din po nung ating isinagawa na MOA signing. Syempre, nagpapasalamat din po ako sa ABMOSI or Association of Building Managers of Ortigas Center Incorporated na recently nag-resume na po ang kanilang monthly fellowship meeting. Yung mga property managers natin, mga building admins natin dito sa Ortigas Center. No? At we feel very honored, no, na naimbitahan pa rin, patuloy na naimbitahan ng Barangay San Antonio sa inyong buwanan na pagtitipon. At isang magandang avenue po ito upang ang ating barangay ay maanunsyo ang iba't ibang mga kaganapan sa ating barangay, mga iba't ibang announcements natin, no, mga programa natin, no. At syempre, no, sinama rin natin si Architect Jun Sistoso, no, ating former kagawad, who is now our OIC pagdating naman po sa infrastructure and development dito sa Barangay San Antonio. So again, asahan niyo po ang ating patuloy na pakikipagtulungan, ang ating partnership para po mas makapagsilbi tayo ng maayos sa ating mga kabarangay. So again, maraming salamat sa ABMOSI, no, at makakaasa po kayo sa patuloy na suporta ng Barangay San Antonio sa mga darating pa ho na panahon. And we're also very happy to share with everyone, no, na kamakailan, no, nakikita po natin na ang business community ay thriving muli sa Barangay San Antonio. And recently, no, tayo po ay naimbitahan sa launching and blessing at gayon din ribbon cutting ng Mia V, isa sa mga pinakabagong aesthetic lounge, no, o beauty lounge, no, dito sa Barangay San Antonio. So sila ay matatagpuan sa 8137 Plaza, Escriva Drive, Ortigas Center, Barangay San Antonio, Pasig City. And again, isang magandang indikasyon ito ng confidence ng ating business sector, no, na talagang makapag-umpisa, makapagbukas ng mga bagong negosyo dito sa Barangay San Antonio. So again, congratulations, no, sa owners ng Mia V, and good luck po sa inyong bagong business dito po sa ating barangay. At syempre, ang ating barangay, ang Barangay San Antonio, ay patuloy din po sa ating pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan sa ating lokal na pamahalaan ng Pasig. So unang-una po dyan, no, ang aming pagpapasalamat sa isinagawang GAD Workshop or Gender and Development Workshop hosted by the city government. At syempre, tinalakay po dito sa workshop na ito ang pagsasagawa ng GAD plan at gayon din ng GAD budget. No? Ang Gender and Development ay mandato, no, ng batas natin, no, ng batas na ang bawat local government unit ay magkaroon ng maayos na GAD plan at GAD budget. So kasama po dyan ang mga barangay. So kasama nating umattend dito sa workshop ay sina Kagawad Pauline Blando, Kagawad Rachel Rustia, si ating treasurer, si Lynn Suropia, at syempre si Secretary Nixon Alferez. So kasama rin natin ang ating GAD personnel na si Richard Ancheta, no, upang talagang makita natin ang mga tips kung paano natin mako-comply ang mga pangangailangan ng barangay pagdating sa gender and development. Of course, one of the main objectives is again to create more gender responsive activities, projects and programs, no, sa Barangay San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga naging guest speakers, no, ang ating mga representante ng GAD office, of course ang pamunuan ng Pasig City Government led by our Mayor Vico Soto, at syempre sa DILG, no, sa pagsasagawa ng isang napakaganda at makabuluhan na 3-day workshop para sa mga barangay. At syempre, nagpapasalamat din kami, no, sa ating Pasig City Council, sa Sangguniang Panglungsod ng Pasig, sa ating isinagawa na public consultation or public hearing, no, sa aming naging proposed ordinance pagdating sa establishing the Greenway Park,
So again, we're very happy. Approved na po ang ating ordinansa, no, na maging permanente ng park, itong Greenway Park, no, na kung saan matatagpuan din ang ating urban garden. No? So dati, ano pa siya, without the ordinance, no, hindi pa siya official na nakaspecify sa mapa ng Pasig na ito ay isang park. Pero ngayon, no, dahil po sa ordinansa ito na ipinasa rin ng ating barangay council at inaproban ng ating city council, no, isang ganap na park na siya talaga, no, official, hindi na pwedeng baguhin, no, unless magkaroon ng bagong ordinansa. Pero for the time being na it is supported by an ordinance, at least nakakasiguro tayo na itong green space na to ay mananatili, no, na green space in the coming years. No? So, syempre, na-discuss din dun sa public consultation ang ating clarification sa boundary, pagdating ho dun na sa boundary ng San Antonio sa may Robinson's Galleria, Holiday Inn, at Robinson's Equitable Tower. So, yung bahagi pong yun, no, ay Pasig pa rin po. No? Except for Robinson's Galleria, kapiraso lamang no? A small portion lang is Pasig City. Pero yung Holiday Inn at yung Robinson's Equitable Tower, no, ay Pasig po yun. So, kinlarify lang po through a position paper, again, na sinumite ng Barangay Council ng San Antonio. At ito'y inaprobahan naman at nabigyan na rin ng clarification ng City Council na ito'y mapabilang sa mapa ng Barangay San Antonio, Pasig City. So, okay, nagpapasalamat, no, sa mga attendees, no, iba't ibang mga representante ng lokal na pamahalaan ng Pasig. Of course, ang ating mga city councilors, no, ang mga umattend doon, sila Consi Bolta, Consi Kiko, si Consi Pau, at syempre si Consi Angelo. At syempre nagpapasalamat din ako sa mga kabarangay natin na umattend sa naging public consultation na ito. Of course, mga barangay employees natin that were in attendance also. At syempre sa ating barangay council na siyang tumulong, no, para maisakatuparan itong ating ordinansa pagdating sa Greenway Park. At syempre, dagdag ko na rin, no, ang ating emergency go bags. No? Again, yung schedule nila this week was para sa ating mga condominiums. No? In fact, parang pa-last day na rin. No? So, sa mga hindi pa nakakuha, no, alam ko sa village may mga ilan na hindi na-tsyempohan, no, nung sila'y dinaanan o pinasyalan sa kanilang mga tahanan. No? Asahan po natin, no, na maglalabas naman po ng announcement ang ating city government, no, kung kailan sila mag-distribute muli ng mga go bags, no. Makita po natin, no, again, binase lamang po nila ito sa kanilang distribution ng pamaskong handog at may scheme na sila, no, or may methodology na sila sa pag-distribute po nito. So sa mga hindi inabot sa kanilang mga tahanan, of course, ipinarating naman natin sa city government na mayroon pang ilan na mga hindi pa nakakakuha. Pero again, ang schedule po ay manggagaling po sa kanila. So, antabayanan nyo lamang po, no, aming mga announcements sa social media, sa social media pages natin, gayon din sa social media page ng Public Information Office ng Pasig City. And of course, no, ang aking patuloy na pag-anyaya sa ating mga kabarangay to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group and please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph para lagi po tayong updated sa mga kaganapan, no, ng ating barangay. So, meron minsan nagsabi sa akin, no, sana mag face-to-face na lang tayo announcement. Mahirap po yun. Sa dami ng ating ng populasyon natin ngayon, talaga napakarami. So, kung sasabihin nyo naman po sa akin na ang ating ilang mga kabarangay ay hindi naman techie, di ba? Dahil wala silang social media accounts. Meron tayong Viber community group dahil yung message naman sa akin isa may Viber naman siya. So for sure makikita naman po natin ang Viber community group. So again, lahat naman po ng channels, no, ating ginagamit or avenues for communication. So sana po, no, subaybayan po natin itong mga announcements po na ito. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga barangay employees, our barangay council, the SK Council, the social media team, of course, sa ating mga benefactors, donors, and collaborators. Maraming salamat sa inyong tulong at suporta po sa atin. And syempre, most importantly, no, sa ating mga constituents, mga netizens natin, mga kabarangay po natin,
Maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta, gayon din sa inyong pagbibigay ng mga iba't ibang mga feedback kung paano pa natin may aayos ang ating pagseserbisyo sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang iatid po ang tunay na service with a smile sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang po tayo magdasal. No? Again, faith will help us sa ating mga challenges. No? Tulad ng challenge nitong araw na to, na talagang sigurado maitim ako pagkatapos nitong report na ito. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi, stay safe always, and may God bless us all. Thank you.